Annyeonghaseyo Yorobun, shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon pa lang mga chinggo ay nagbakasyon tayo sa Pinas, no? At saka sa ngayon ay binisita ko yung dati kong kaibigan na dating nagtrabaho sa Korea, no? Nagkakilala kami sa sa learning center, tapos nagkasama kaming nakapag-abroad papuntang Korea. So malapit lang yung bayan namin. So kung hindi nyo na na kung nakita niyo yung mga previous vlog ko, siguro na nakita niyo na siya nung umuwi siya ng Pinas. Balik kasi 3 years lang yung kinuha niyang kontrata. Pagka 3 years, hindi siya nag-extend, tapos umuwi na. So, na-vlog ko naman yon yung previous vlog ko kung nasubaybayan niyo na si Sir Aldrin na umuwi na siya at balak nga niyang mag-farm, no? At sa ngayon, nandito tayo sa niya, sa farm niya, no? Sa farm na nabili niya. Si Sir Aldrin pala ay nakabili ng ng 4 hectares na farm lot dito sa kanila. Malapit lang sa kanilang bayan, no. Mga isang oras lang sa mismo sa kanila. Which is sa amin naman siguro nasa mga 2 hours siguro ganun. Kasi nasa city kami, no. Pero hindi natin malagpas na mapuntahan yung farm niya para naman ay makakuha tayo ng idea at para naman kung tayo naman ay mag-for good na baka naman may matutunan tayo na mga technique or mga about farming, kung ano yung pwedeng possible na magkaroon tayo ng income, no. So kay Sir Aldrin, naisip niya na magtanim ng kakao dahil yun na nga sa sa previous vlog ko na napag-usapan na namin. Kung hindi niyo nakita, kung hindi niyo nasubaybayan, na yun ngang plano niya, umuwi na ng Pilipinas at magtanim ng kakao dahil nga yung kakao dito sa amin nga ay possible siya na pwedeng pwede siyang maging maaaring pangkabuhayan dahil nga mahal yung bilihan ng presyo ng kakao dito sa amin. So yun yung pinaka niya, pinaka goal nung nandun pa siya sa Korea. Nag-ipon siya para makabili ng farm lot at yun na nga na nagkatotoo na nga yung niya, yung gusto niyang mangyari na makabili ng farm. At saka ngayon ay inumpisa na niyang magtanim at sa ngayon nga ay mga 1 year na yata simula nung siya nakauwi. At ngayon binisita natin para makita natin kung ano ng status ng kanyang farm at kung ano ang possible natin na pwedeng makuhang mga kaalaman at magamit din natin sa future na pwedeng tayo na din ay mag for good. So titingnan natin, andun na Sir Aldrin, punta tayo sa bahay niya, no. So ngayon guys, nandito tayo sa labas at yung lupa pala ni Sir Aldrin ay itong nakabakod, no. 4 hectare daw to mahigit, no, nabili niya, no. Tapos yan, nakabili na siya ng sasakyan niya na multicab para naman magamit niya sa transportation kung may mga bibilhin siya sa bayan. Siya napatayuan na rin niya ng kubo ang lupa niya, na kung saan dito siya naglalagi, no, para mabantayan ang kanyang mga tanim. So ayan, papasok na tayo sa farm ni Sir Aldrin, no. Try natin, baka makakuha tayo ng idea na kung sakali ay mag for good tayo ay pwede nating makunan ng model idea. Yan, ito yung napundar ni Sir na multicab, saka yung kubo, pati yung ito mga niyugan. Pre, kaway-kaway pre. Ayan, Sir Aldrin, galing pa sa Korea. Ay, isang taon na pre, no? Nung umuwi ka nung last vlog natin. Next month. Ayun. June. June last year nag-vlog kami. Tapos tingnan natin yung niya, mga kakao. Ito yung mga nabili niyang lupa. May mga nyug na. Ilang puno na yung nyug ni mo, pre? Ilang puno na yung nyug ni mo? Lubi? 500 may gani pre, gikuan ako kuan. 500 Tingan ako. 500 na puno ng nyug sa sa loob ng 4 hectares ba to pre? Nakaana sa 4 hectares nimo? Tanan? 4.4 hectares nakaano yung nyug niya. Nasa loob ng 4.4 hectares. May tanim na kasi. Kumikita na to pre, di ba? May income na din. Yung niya, yung nyug. Ayan, busy si Sir sa toothbrush. Tingnan natin yung kakao.
Pre, yung kakao pre, ano to? 6 months pa pre, no? 6 months. 6 months yan. Pila na ka punuan ka pre, no? Smell. Basta smell ka 2,000 sa isang ano? 238 man ang iya pa ni pero nay namatay lagi. 2,000 sa isang, sa 4 hectares, sa loob ng 4 hectares, 2,000 na kakao. Ayan, malalaki na, oh. 6 months pa lang, pero ano, mga isa katuig, magbunga na, no? Isang taon, pwede nang magbunga. Mga 1 year and a half siguro, no? 18 months na nay harvest. 18 months. Isang lawak, oh. 4 hectares. Lahat may tanim na kakao at saka niyog. Yun, haba. Yan. Malaki na. Ang layo pa na, dulo niyan. Lahat yan may tanim na kakao. Yan, puro kakao. 4 hectares to mga ano, mga tsinggo. So, alamin natin yung ano, possible na magiging income niya sa ano, sa siguro sa isang taon para makuha natin ng ano, base. Kung ano ang pwedeng gross income. Kung pwede ba siya na gawin nating model para mag-for good, no, sa Pinas. So 2,000 na puno sa 4 hectares. 2,000 na puno sa loob ng 4 na hektarya. Tapos ang sabi ni ano Sir Aldrin, ang maximum na bunga ng isang puno ng kakao na ito ay nagkakahalaga ng umaabot sa 20 kilos sa isang taon, yung pwede mong maharbis sa isang taon. So 40 kilos, 20 kilos pala. So ayun, sobrang lawak. Sobrang lawak ng 4 hectares. Tapos nakatanim na nyog at saka kakao. Pero yung nyog dito ay ano na, parang pagbili niya andito na yung mga nyog, kumikita na kasi may bunga naman na. Pero ang pinaka main goal na talaga is itong mga kakao. So ayon sa aking ano, sa pakikipag-usap kay Sir Aldrin, ang isang kakao pala ay maaring magbunga ng ano, ng 20 kilos sa isang taon na kakao beans. So sa isang puno 20 kilos. Tapos ang kilo pala nitong kakao binibili ng sa ngayon daw bumaba, nasa 30 na lang per kilo, no? So kwentahin natin 30 per kilo. So sa isang puno 30 per kilo. Try natin i-compute, no? Ayan, nasaan yung calculate. So 30 times 20. So 600 yung pwede mong maaring income sa isang puno sa isang taon, 600 pesos, no? Sa 20 kilos ay times natin sa 30 pesos. Tapos naman, dahil nga 2,000 ang puno na to, i-times naman natin tong 600 sa 2,000. Ayan. So nagkakahalaga ng ano, 1.2 million sa 2,000 puno. Pwede kang kumita sa isang taon ng 1.2 million. So kung i-divide mo siya sa ano, sa buwan, so maaring sa 12 na buwan, sa 12 buwan sa isang taon, kikita ka ng 100,000 per month. So parang nag-abroad ka na rin, no? So possible talaga na ano, pwede natin siyang gawin, no? Napakalaki ng potensyal na kikita ka ng 1.2 million sa ganito. Kung sakaling ganun yung kinalabasan na maximum yung bunga niya na 20 kilos per puno, tapos binibili ng 30 per kilo, sa isang puno 600,
yung maaari mong kitain sa isang taon tapos i-times mo sa 2,000 na puno. So ang kinalabasan is 1.2 million. So 1.2 million na yun, kung i-divide mo sa 12 months is 100,000 per month. So sabihin na lang nating may maintenance na 25,000 sa isang buwan. So malinis ka na 75,000 sa isang buwan, 75,000. So kahit sabihin nating 50,000 per month kasi may mga tao ka na pwedeng pasahuran mo, no, kasi sobrang laki na ng lupang to, hindi mo na kayang mag-isa. So kailangan mayroon ka mga taong pasahuran, tapos yung mga abono, mga fertilizer. So sabihin nating malinis na 50, yun ang potential na maaring maging kita. Mga chinggo, no, talaga yung malaki talaga yung pwedeng potential na kita sa kakao kung sakaling ganun ng kinalabasan, no, maximum 20 kilos per puno. So sabihin na nating kumikita ka ng 50,000 sa isang buwan na malinis, bawas na yung pasahod sa tao, pati yung mga maintenance, mga abono. Ang kaibahan talaga dito, nasusunod mo yung oras mo, ikaw yung may-ari ng oras mo. Yung freedom na hindi mo makukuha sa abroad, dito ikaw yung amo, ikaw yung nag-uutos. At saka kung anong oras gusto mong magpahinga or anong oras gusto mong magtrabaho, nasa sayo yung desisyon. Yun ang yung malaking difference, no, pag nandito ka sa Pilipinas, tas may ganito kang mindset na farming or negosyo, na ang kita mo naman pala dun sa abroad ay pwede naman palang talagang kitain dito sa Pinas kung sakaling gumanda ang takbo ng panahon at yun talaga yung maximum na makuha mong harvest sa isang puno. So sobrang laki ng potensyal. So ako nga kasi patapos na yung visa ko, isang taon na lang, napaisip na din na kung sakali baka pwede din nating kukunan ng idea or model itong ginawa ni Sir Aldrin na farming. So yun mga chinggo, no, dahil nasa Pinas tayo, ako naman lagi akong nanonood sa YouTube kung anong posibilidad na pwedeng gawin na negosyo or pagkakakitaan pag uwi ng Pinas. Kasi nga isang taon na lang, baka hindi na ma-extend yung yung visa. So maaring uwi na din ako sa Pinas. So yung kaibahan nun dito, pwede ka magpahinga kung anong oras, kung anong gusto mong oras na magpahinga ka, sa'yo yung oras, ikaw yung amo, ikaw yung nag-uutos. Sa abroad, ikaw yung inuutusan. Tapos yun, napakalaki ng kasama mo yung pamilya mo dito, yung asawa ni Sir Aldrin, kasama na yung asawa niya, pati yung kanyang mga kapatid, mga magulang. Ito yung pinaka hindi mo magagawa pag nasa abroad ka. So ayan, pasyalan natin Sir Aldrin, no. Tingnan natin yun. Kami, kakain kami ng buko, no, dahil may buko siya. Yun, may mga seedling pa si Sir Aldrin na mga buko. Tapos ito durian. Tatanim yata niya itong mga durian. Yan. Buko. Dito lahat pwede ka magtanim ng mga saging. Na lang talaga dito problema, yung ulam na isda, manok. Kasi may mga prutas, mga gulay. Ayan, may buko. Tapos may mga tanim siyang mga malunggay at saka tanglad. Sa abroad lahat binibili, dito pinipitas mo lang dito yung mga mga gulay na pwede mong hindi mo na bibilhin. Yan kapal ng tanglad. Tapos ito yun, malunggay. May mga pa siya, manok. Nawawala yung mga manok.
Ayun, mga manok nasa ilalim ng ano. Pwede kang magkatay ng manok, nasa ilalim ng ano, kubo ni Sir Aldin. Sa ngayon mga chinggo, yun na lang siguro muna no, yung ating hanggang dito na lang matatapos yung vlog natin. Gusto nating kausapin sana si Sir Aldin kaso nahiya siya. Parang ayaw niyang magpakita sa camera. Hindi daw siya sanay, parang ayaw daw niyang okay lang daw na i-vlog natin yung yung naipundar niyang lupa pati yung niya dito sa farm. Pero interview wag lang daw kasi nahiya si Sir Aldin. So ayan, salamat sa panonood mga chinggo at sana may mga nakuha kayong mga kaalaman, mga natutunang mga mahalagang impormasyon no, patungkol sa farming at sa kita na pwede nating gawing basihan pag tayo ay nag-for good. Salamat sa panonood mga chinggo at sa susunod na vlog ko naman ay papakita ko sa inyo yung lupa ko na nabili kasi umuwi nga ako ng Pinas at may nabili akong lupa na kahit papaano residential lot na pwedeng gawin din nating investment kasi pwede siyang magmahal, pwede siyang potential siya na 5 years or 10 years from now, magdo-double yung price. So, yan. Abangan nyo yung next vlog ko mga chinggo. Salamat sa panonood. Kini magwara ni kay kuan herbicide. Kini nga kuan. Kontak. Sagda ni atong ting init ba kay may na lang kabugnaw-bugnaw. Sulod yun yung kuha, pag tuyok ka diri sa imong farm. Oh. Dire sulod sa kuan dire magkuhan biker. Pating ay dala na. Dire. Dala ni daan daw na. Ang lukop gini kakao no. Oh. Pila ka adlaw tinanong may kakao ni. Kapat kadlaw. Kapat lima. Pero daghan sila gatabang. Oh, kami gud sabay. Ang papa si unom ya tabi. Sa kalagyo ang disa mo, tama kin disensyahan mo sa kakao nimo. Oh. Ang mamatay, hindi na kapunaan kay kuan man. Pwede raman ka magpadako sa nga. Yahay yung bata ni kay siya gyud makakuha na ni. Dira na pud taman wala na ko ginisod ito kaya pwede naman ako ton diri na pwede alam hospital. Mas mo ni diri. Diri. Sirti kalayo no. Kinahanglan pag service ba kung mabot ka sa tumoy. Diya taman pud ako na may kakao bitaw dako. Katong dito na gyud. Oh. Dako gyud kayo eh. Dako ang borbon pa rin. Perting sortihan yung pagkakuha ani eh. Dito sa Kapalong pa ni, hinir pa 5 million na ni. Muna palitan ni. 5 million. 5 million mga pinangkuhan dito. Ikaw. Basta nga ni patag ba niya nagdala. Ginaanam ra nimo kuan tong imong pang kuanay pang hagbasay katong makina. Naman. Katong imong mower. Or kuan na ni siya. Katong gagmay pa kaya ni mower ni. Karon nga pwede na ma-herbicide. Wala. Control ng mower. Piting la para gid prino. Layo ang kuan diri ang sapa pa. Ayo sa 200 meters. Diya sa atong. Na dito. Mo na imong gisampol og herbicide atong kuan no. Tong ting-init nga. March. Padung naman mo init, ano igagaw ay na lang continue ha kay bilin na ubang yan na nagting ulan. Hinlo kayo. Grabe ka dako 4 hectares eh. Layo na ko kay balay layo na. Survive pag siya isa diri. 100 meters man ang kini nga kanto pa na una pinakataas diri gilid pikas. Niil man ida. Wag isa kay kare dia pud pikas niil pud isa kay kudrado. Yeah, kapit naman yung dalag ng nagabulak. Wala, nagabulak na. Madali na lang ni pre. Gamay na lang gini. Kini ba kanang gamay na lang ni siya para kanang survive na pwede na mo biyaan. Ang tusan lang sige mo karon no. Oo, may pati manonon kayo mura pug bata ba.
Mao lagi. Kay Highland magugagod, Highland ba? Sensitive kayo pag gagmay ba? Agi cross ni mo ning dalan. Muna rin may sa moron te ha. Hindi na ko mga kuhan. Dito na meron. Tagtawad. Nagporos na eh. Tag sa durian eh. Yung badalan gi Diri ara po. lokop ni mong durian. May namatay na eh. Yan na po nagilaw kamat yun. Pag mamatay na, di na po napupunaan eh. Tama na po kay gidugol-dugol nung nagtuyo. Kaya na mamatay. Hindi pa kayo mo hilang. Nagko na guluntan eh. Wala pala giniginit. Tukong tao na ning uban ni ba? Lagi. Kini karon awa angket. Bantay ka sa kuan. Dako na. Nananga halos na nang udlot. Oh. Kaya pag ulan, katong naging simana, nanggawa sila tanan. Tong pula yan. Manggawas yung pula niya udlot. Piting ay. May tagkuhan yun eh. Makuha gini mo maximum ba? Pero wala dili sa 2,000 kung mo goods ang 1,000 wala na. Kana diri pa di ba na nang ito diri. Oo. 100% sure mo dala pero ikaduhang ingani na itoy naman gid na. Ay oo, nakalagid ayo. Sunod na bunga na gid na. Bulak na gid ni. 6 months pa gid na. 6 months pa lang. Samot tagmabot nig tuig, mga 1 year and a half wala na. 9 months man daw. 9 months 9 dala months. na gid siya itoy mo. Balong ang bunga. Bulang na mo gay na ang sumpay.